Good morning everyone! Good morning sir! Good morning classmate! My name is Sir Michael and ito po yung aking topic which is Chapter 10, Making Operational Decisions. So bago tayo magsimula, so ano ba kapag sinabi nating desisyon? Okay, so syempre ito ay isang desisyon na pag sinabing desisyon, syempre ito ay mahalaga. Ano po? Okay? And ang bawat desisyon dapat ay alam natin. Ano? Dapat tayo ay handa sa kung ano yung pwedeng kalabasan nito. Okay? So sa topic na to, pag-uusapan po natin ng iba't ibang detalye at iba't ibang mga types ng desisyon na kailangan natin para sa ating future decision. Okay? Operational decisions are choices made by an organization's managers to govern daily activities and internal processes. They are focused on completing tasks and solving immediate problems, not to be confused with the strategic decisions that focus on the long-term vision and overall directions of the organization. So pag sinabi nating operational decision, so siyempre ito po ay isang desisyon na ating pagpipilian, choices made by an organization. Pwedeng isang desisyon na kinakailangan na gawin ng isang tao or ng isang samahan para sa kanilang activity or para sa kanilang mga plano sa mga susunod na panahon. Okay? And then syempre, mahalaga po ang isang desisyon para sa mga activities na kailangan nating gawin o na ating pinaplano para sa mga susunod na araw. And syempre, ang desisyon po ay there are focus on completing tasks and solving immediate problems. Hindi to basta desisyon lang. So tayo ay nagdesisyon para ma-achieve natin yung goal natin o yung gusto nating makuha. For example, maayos natin, matapos natin yung ating task, masolusyonan natin yung ating mga problema. So, syempre, kinakailangan natin ng isang desisyon. And ang desisyon na to ay isang strategy rin para sa pang para sa mahaba pang paglalakbay para tayo ay masanay din. Ito ay isang desisyon din, syempre, para sa susunod nating pagkakataon, susunod nating mga plano, para alam na natin kung ano ba yung dapat nating gawin. Dahil syempre, kapag wala tayong desisyon sa buhay, wala tayong parang pattern or wala tayong sinusunod na kung ano ba yung dapat nating gawin. Hindi yung okay, basta bahala na si Batman. So hindi naman pwedeng ganon. So dapat tayo ay marunong magdesisyon sa ating sarili. Okay, example muna tayo. So example po nito is this including employees or equipment use. What products to purchase from suppliers, executing a billing calculation for a patient, and determining how much inventory to keep are only some of examples of operational decisions. So example po, halimbawa, tayo ay may-ari tayo ng isang company o may-ari tayo ng isang tindahan na tayo ang nagpo-produce ng langis sa ating lugar. So, halimbawa nasira yung ating gamit, na nagpo-produce ng langis. So, siyempre dapat ito ay gawan agad natin ng paraan. Dapat ito ay agar nating solusyonan dahil maaari itong malugi. Maaring malugi yung ating business kapag ito ay hindi agad natin sinolusyonan. And then isa pa, nakita ko so sa mga dun sa may nagbebenta ng mga siomai. Ano nga ba yun? Yung Food Panda, hindi siya. Yung mga nagbebenta ng siomai, yung dim sum, yan, yung dim sum panda. So nakita ko lang, so pag bumibili ako, so ito ay parang sinusulat nila. Parang nag-inventory sila doon, so para makita nila na, okay, so kumpleto yung aking benta, walang kulang, and syempre, kung malakas ito, halimbawa malakas yung shark fin, dapat ito yung mas kuhaan ko, dapat ito yung mas madami akong nakaimbak dito kasi mas ito yung kinakailangan ng tao, kasi mas ito yung hinahanap ng tao. Doon. And isa pang example, itong mga gasolina, siyempre sa amin dahil sa Alabat po ay isla, so tinatawid pa yung mga krudo o yung mga gasolina. So ito agad ay ang ginagawa nung gasoline station doon. So pag nalalaman nila, syempre namomonitor naman nila yung kakaunti na yung kanilang supply. So agaran silang na-contact doon sa Roro na kung saan yung Roro nagdadala sa kanila nung gas. At
yun po ay parang special trip ano, so walang ibang pasahero ang puwedeng sumakay dun kundi yung gas lamang, yung krudo lamang na para doon sa gas station. So ganun nangyayari, so dapat ay agad-agad nating nakikita yung problema para agad-agad natin itong nasusolusyunan, okey? 'Yan. So, making operational decisions involves a structured approach to ensure the choices naka-align. Ano, dapat po yung ating mga choices, yung ating napiling choice ay naka-align sa kung ano yung ating objectives, sa kung ano yung layunin natin. Ano, and dapat ito ay effective ano, sa pang-araw-araw na hamon ng buhay. Ano, at na ito po yung ating step by step process you can follow. So, pwede natin itong sundan. Una, we have the define the problem. O, define the top from the word define the problem. Clearly articulate the issue or opportunity that requires a decision. So, ano ba yung issue? Ano ba yung dapat nating gawin? Ano ba yung dapat nating solusyonan? Ano ba yung dapat nating ihanda na kinakaharap ng ating organization, ng ating paligid na kailangan natin tong ayusin. And then, gather input from relevant stakeholders to understand different perspective. Pwede rin tayong humingi, pwede rin tayong kumuha ng idea sa iba nating mga kasama. So, pwede tayong magtanong, teka, ano ba ang problem? Ano ba yung pwede naming gawin kapag meron kaming na-encounter na ganito? Ano ba yung mas maganda? Pwede tayong kumuha ng mga information. Okay? Next, we have the gather information. Yan, collect relevant data and insights such as performance matrix, customer feedback, and market trends. Yan. Example, tayo ay may-ari ng isang business or tayo ay halimbawa, tayo ay may-ari ng isang malaking lugar na pwedeng pagkampingan, pwedeng ganapan ng mga recreational activities. Ayan, pwede tayong humingi sa kanila ng feedback, customer feedback. So, hello po mga ma'am, sir. Pwede po ba kayo makahingi ng feedback? Kamusta po ang inyong tulog kagabi? Kayo po ba ay masaya? Kayo po ba ay nakatulog ng maayos? Yan. So, syempre, sa pagsagot nila, nagkakaroon tayo ng feedback. Okay. Ma'am, baka po kayo ay may gustong suggestions. Ano po ba ang ganito ganyan? So, hingi tayo ng suggestions sa kanila. Ano pa ba yung dapat nating baguhin? Ano pa ba yung dapat nating idagdag? Syempre, sa pagbigay ng feedback ng mga tao sa atin, tayo ay mas natututo, tayo ay mas nakakakuha ng another information na pwede nating gamitin para sa pagtaas, para sa pagpapaunlad ng ating lugar, ng ating business. Okay? And then, pwede rin tayong gumamit ng SWOT analysis, which is strengths, weaknesses, opportunities, threats to assess the situations. Kasi para malaman natin ano ba yung malakas, ano ba yung gusto ng tao sa atin. So dapat ito yung ating dagdagan. Dapat ito yung ating mas pabonggahin pa. So weaknesses, ano ba yung kahinaan, ano ba yung ayaw sa atin. So lahat naman ito ay pwede nating makita, pwede nating malaman sa magitan ng customer feedback. Okay? Next, we have the identify alternatives. Yan. Brainstorm possible solutions or actions. Evaluate the pros and cons of each alternative considering factors like cost, time, and resources. O syempre, brainstorms possible solutions or actions. So dapat tayo, dahil ka tayo isang organization, example, tayo isang organization, hindi lang dapat ikaw, hindi lang dapat ako ang nagdesisyon, hindi lang dapat iisa ang gumagalaw. So dapat tayo ay nagkakaroon ng collaboration sa madaling salita. Dapat tayo ay nagbibigay ng idea. Ano ba yung dapat nating gawin para masolusyonan yung isang problema na ating kinakaharap. So tayo ay nag-uusap-usap at hindi lang to basta nag-uusap-usap. Syempre, dapat ito ay ginagawa natin ng action. And then, evaluate the pros and cons of each alternative, considering factor like cost, time, and resources. Siyempre, evaluate the pros and cons. So, ano ba dapat yung dapat malaman natin, dapat ma-evaluate natin yung ating kung saan tayo malakas, kung saan mas gusto ng tao, kung saan tayo ay nakakapag-benefit sa marami. So dapat doon tayo mag-focus. And then ano yung cons natin? Ano yung kung saan tayo ay nahihinaan, parang nakukulangan tayo. So dapat ay mag-focus din tayo doon para mas masakop ni Prons yung ating plano, yung ating objectives. Okay? Next, we have the analyze options. Yan. Use quantitative and qualitative analysis to assess the impact of each alternative. And then consider potential risks and benefits associated with each option. So, syempre,
kailangan nating ma-analyze yung iba't ibang options na mayroon tayo. Dapat consider potential risk. Ano ba yung dapat kung mayroong pupunta sa ating mga tao, magkakamping, so dapat ay maiwasan natin yung mga risk na pwedeng mangyari sa kanila. Okay? So dapat ito ay mapaalalahanan natin na okay, for example, bawal dito. So magkaroon tayo ng mga signage dito. O bawal pumunta rito, bawal dito, so dapat dito lang. So mga example, mga basic paalala lang sa kanila 'yon. Okay? And then 'yun, use quantitative and qualitative analysis to assess the impact of each alternative. Next, we have the make the decision. Yeah, make a decision. Choose the option that best addresses the problem while aligning with organizational objectives. So, syempre, kailangan nating pumili, kailangan nating pumili ng best, ng pinaka-best to address the problem. And syempre, dapat ito ay naka-align sa kung ano yung ating objectives. Hindi tayo basta-basta gumagawa ng isang desisyon na hindi naka-align sa ating objectives kasi baka tayo ay maligaw. Ano, okay? So dapat ay alam natin 'to. Dapat ay alam natin kung ano yung desisyon natin. O for example, kung tayo sa mga bata, so tayo ay magpapagawa tayo ng performance task. Example, tayo ay nagpasayaw ng Philippine folk dance, example, Lapay Bantige, yan. So, dapat ay alam natin, at alam din ng mga bata kung ano yung ating objectives. Para hindi sila maligaw. Okay? So, para alam nila kung ano yung kanilang gagawin. And, syempre, ensure the decision is actionable and clear. Dapat ay ito ay kayang gawin at malinaw. Ano? Okay? So next we have the implementing decisions. Develop an action plan outlining the steps needed to execute the decisions and assign responsibilities and set deadlines. So mahalaga po na meron tayong deadline sa hindi lang dito, sa lahat. Sa lahat. Kasi nga para example, meron tayong isang customer na kinuha yung ating venue. Gagawin lahat. For example, merong magdidibu. So, dapat ay naayos na natin ang lahat ng kanilang kailangan bago sumapit yung deadlines. So, syempre dahil hindi tayo pwedeng masira sa tao, hindi tayo pwedeng makulangan, ayaw nating makatanggap ng mga bad feedback. So, syempre, dapat ay maayos. Kung ay ating mangyari yon, so dapat ay aayusin natin kung ano yung ating mga nakaplano. At yung ating mga desisyon ay dapat ay maayos. Okay? Yan, So, deadlines. Next, we have the monitor and evaluate. Track the outcomes of the decision against expected result, gather feedback to understand the effectiveness and make adjustment if necessary. Balik tayo sa performance, Balik sa performance, Philippine folk dance. So dapat ay bilang isang guro tayo, So dapat po ay namo-monitor natin kung ano yung mga nangyayari sa ating mga estudyante. Halimbawa, nagpasayaw tayo ng Philippine folk dance. So hindi lang to basta, okay, so sayaw kayo, Philippine folk dance. So, yun. Gumawa kayo ng choreography nyo, etc., etc., etc. So, gumagawa na sila. So, dapat, habang sila nagpa-practice, dapat ay naandoon tayo. Dapat ay sinusubaybayan natin sila. Dapat ay minomonitor natin sila. Kasi baka mamaya, mali na yung kanilang ginagawa o hindi na naka-align sa ating objectives, papaano na? So dapat ay namomonitor natin kung ano yung mga nangyayari. Halimbawa, iba na yung kanilang countings, So, hindi na iba na yung kanilang time signature, etc., etc. So, dapat po ay maayos natin 'yon. Kasi syempre, Philippine folk dance ay dapat ito ay ating pinapangalagaan, at itinuturo ng tama, syempre. And ayun, so make adjustment if necessary kung magkaroon, and kung magkaroon tayo ng kailangang i-adjust ay gawin natin. And then gather feedback to understand the effectiveness. O pwede tayong gumamit o pwede tayong kumuha. Again, speak of feedback. So kailangan nating mag-gather ng feedback to understand the effectiveness. Para malaman natin, okay. So effective pala. Halimbawa, sa lugar natin. So, okay. So effective pala na may ganito. Effective pala na mayroong pool, mayroong mga games, mayroong mga mini camping, mayroong pwedeng paglagyan ng tent. So, kaya tayo pinupuntahan ng maraming tao
kasi gusto nila yung ganitong lugar. O yun, pwede nating malaman at pwede nating gawin yun sa mga susunod pa na araw. At pwede nating mas pabonggahin, mas palakihin pa kung ano yung meron tayo. Okay? So, gather information and gather feedback. Next, reflect and learn. Yan. Review the decision-making process and outcomes to identify lesson learned. Ayan, ano po? So, siyempre, kinakailangan natin magkaroon ng feedback. Okay? Or i-review yung mga desisyon na ginawa natin. Okay? Para malaman natin, okay. So, ito yung decision ko. Tingnan natin, naging effective ba or hindi. Para maintindihan natin, for example, naging effective. Okay. So, ito yung gusto ng tao. So, effective. Mas marami tayong natutulungan. So, dapat ito yung gawin ko pa rin sa mga susunod na araw. Ayan. So, ganun. Makikita na natin yan sa mga susunod na araw and sa paglipas ng panahon, maiintindihan natin yon at makikita natin yon. So, sabi nga nila, tayo ay mas natututo sa ating karanasan. And then sa ating mga pagkakamali. Okay, and then document insights for future operational decisions. Kasi syempre, di ba, halimbawa, dumating yung mga tao, so kailangan nating mag-document, o picture-picture, etc., etc., then post sa Facebook. Ayan. And then, yun, marami na yung magko-comment. Yan. Paano po yung ganito? Magkano po? Ganyan-ganyan. So, dumadami yung ating mga customers and natutuwa sila. So, tayo ay kumikita syempre and then tayo ay nakakatulong sa tao. Yun naman ang mahalaga. Okay? Basta maayos yung ating desisyon, tama yung ating plano, for sure ay maayos yung kalalabasan nito. Okay? Next, yan. Tips for effective decision making. Involve your team, hindi lang po ikaw. So dapat tayo ay nakikipag-collaborate sa ating mga kasama. Collaborate with team members to leverage their expertise and gain buy-in. Para for example, meron pala tong magandang idea, mas expert pa pala ito sa atin. So walang masama doon. Wala dong masama. Kasi mas maganda nga yun eh. Basta dami yung ating kasama, basta dami yung ating alam, mas magiging effective yung ating mga plano. Okay? And then, be prepared to adapt your decisions as new information emerge or circumstances change. Yan. Then, syempre, tayo po ay mga guro. Kailangan natin maging flexible. Ito nga, di ba? Ito yung bago po, yung ating maratag curriculum. So, dapat tayo ay maging flexible doon. Although, hindi naman ganun kaanuhan. Pero, yun, bigla ang dating. So, dapat ay alam agad natin kung ano yung pwede nating gawin. Kasi nga, dapat tayo ay flexible. So yun po. Use technology. Ito ay sobrang dami ng gumagamit. Alam naman natin to. Implement decision support tools and analytics to enhance data-driven decision making. Use technology. Yan. And the last one, by following these steps, organizations can enhance their operational decision-making process, leading to better outcomes and increased efficiency. Napakahalaga na mayroon tayong steps na sinusunod. Hindi lang dito sa ating topic, hindi lang dito sa ating subject, kundi sa totoong buhay. Dapat mayroon tayong steps na sinusunod. Kasi nga, pag wala tayong steps na sinusunod, papaano tayo? Baka tayo ay maligaw. Baka tayo ay kung saan mapunta. Lalo-lalo sa ating mga guro. Dapat tayo ay hindi basta-basta, sabi ko nga, hindi tayo basta-basta nagdidesisyon. Dapat ito ay ating pinaghahandaan, pinag-iisipan ng mabuti. Hindi ito basta-basta lang. And sa magitan ng ating mga steps by steps, tayo ay makakalakad ng tuwid at makakapunta tayo sa ating kinaroroonan nang hindi tayo naliligaw. Ayun po. So maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sir, mga classmates, maraming salamat po. Thank you very much. Yan, ako po si Sir Michael and mabuhay tayong lahat. God bless everyone. Thank you.